God can fill. He covers my disgrace with the love that Jesus healed. He invites me to a place where we can spend the day, and He's waiting there for me, inviting me to stay. And every day I'm amazed that God would spend the day with me. I'm overwhelmed by His grace, that He would feel such love for me.
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po'y masaya ngayong umaga. Amen? Amen. Amen. Kung kayo po'y masaya, tayo po'y tumayo. Kayo po'y umawit ng mga masasayang awitin. At buksan po natin ang ating mga song po sa page 4. God, amen. Amen. First stanza. God be the glory. Ready? Sing. To God be the glory. Great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. Who yielded His life as all men for sin, and opened the light with that old glory. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. A marvelous offender who truly believes, that moment from Jesus, a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. And great are rejoicing through Jesus the Son. What purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Amen. Truly to God be the Lord. Amen. Look natin po ating mga Bibles po. Proverbs chapter 5. Amen. This is the first Sunday for the month of April. Amen. Praise the Lord. Amen. Basahin po natin sa verse 1 hanggang matuto tayo sa verse 22. Amen. Nandiyan na po ba lahat? Amen? Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 1, ready, read. My son, attend unto my wisdom, and fall thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may give knowledge. For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and their mouth is smoother than oil. But her hands bitter and wormwood, sharp as two-edged sword. Her feet go down to the depth, and step faithful to heaven. Lest thou shouldest wander the path of life, her ways are movable, and thou hast hands on them. Hear me now, therefore, O ye children, depart not the words of my mouth. Remove the way from her, and come not nigh the door of her house. Lest thou give thy honor to the others, and fears unto the good. The stranger be filled with thy wealth, and the laborers be in the house of the stranger. And thou burn at the last, and thy flesh device to consume. And say, how am I wicked and destruction, and my heart despises your food. And hath not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost in evil in the midst of the congregation of sinners. Drink waters out of thy own cistern, and handle waters of thy own well. Let thy fountains be spread abroad, and rivers of water in the streets. Let them be only thine own, and not strangers with thee.
Let thy fountain be blessed, and rejoice in thy youth. Let there be a surrounding vine and blessed gold. Let her breast satisfy thee at all times in the love of his always in your love. And I will down the sorry to the strange woman, and embrace the bosom of the Savior. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondered all his goings. His own iniquity shall he create himself, and he shall be open in the cords of his sins. He shall die of destruction, in the midst of his body he shall go astray. Amen. Salamat po sa salita po ng Diyos ngayong umaga. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. Praise the Lord. I pray na sa bahay-sambahan ngayong umaga, mapatid. And it's great to be in the house of the Lord. Amen? At ang mundo ngayon ay sila ay celebrate ng tinatawag na Easter Sunday. Di ba ba? Amen? Po yung pagkabuhay ng Panginoon. But you know what? Sa ating bilang mga Baptist, mga butil, every Sunday is a celebration of Christ's resurrection. Amen? Ang bawat linggo, mga butil, yan po ay celebration ng pagkabuhay ng magmuli ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabagat alam po natin, ang ating Panginoon, mga butil, amen, siya ay buhay, buhay magpakailan pa man. Amen? Alright, tayo po ay dadako ngayong umaga, ma. Yan po. Nandun po yung ating pong nalik lang po kasi in-order po natin sa Iran. Sarado po yung Strait of Hormuz pero nakaabot pa rin naman. Ay ang ating pong acts ngayong umaga. At yan po yung ating lesson. Nagkakayo po natin para sa ating pag-aral ng salita po ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa ating po mga first time visitors this morning who are with us. Tayo po ay basa ng ating mga Bible sa Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Praise the Lord. Nakahabol po yung ating pong Acts. Buti na lang at gising pa si Sister Rio. Kasi ayaw mag-take na yung, ano niya po, 3 buwan lang yung printer natin eh. Kailangan na niyang i-reset. Naabot na po yung limit. Sa dami natin na tracks na printed for this anniversary. Daniel chapter 6 verse 10. Nandiyan na kaya? Daniel chapter 6 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay ngayong umaga. Ready? Basa. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. You see, makita po natin dito, mabuti, nagkaroon po ng panukalang batas sa Babylonia. Sabat si Daniel ay itinataas ng Diyos sa lugar ng Babylonia. Sabat si Daniel, God promoted him kaya sa lugar ng Babylonia. At marami pong inggit sa kanya. Maraming naiinggit kay Daniel. At nakikita nila si Daniel na nanalangin araw-araw. He prayed 3 times a day. Si Daniel, nakikita nila si Daniel na nanalangin araw-araw. Kaya nga, sila'y gumawa ng paraan. Itong mga inggit na taong ito, na lumapit sila sa hari, kay King Nebuchadnezzar, para gumawa ng utos na bawal manalangin, liban sa Diyos ng Babylonia. Okay? Liban sa Diyos na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. At syempre, ang hari ay naniwala din naman, magpapataas sa kanyang pride pa rin. Naggawa nga po, mga kapatid, ng kautusan na sino mang mananalangin liban sa Diyos-Diyosan ng Babylonia ay ilalagay sa yungib ng mga leon. Papakain ng buhay. Pero sabi ng Daniel, sabi ng Bible, ito sa ating binasa, now when Daniel knew that writing was signed. Nung nalaman ni Daniel na napirmahan na yung kautosan na yun, he went into his house. Bumalik siya sa kanyang bahay. Anong ginawa niya? And his windows being open and said there. Binuksan niya pa po yung kanyang bintana. Binuksan niya pa ang kanyang bintana in the chamber, sabi ng Bible, toward Jerusalem. Okay, sabagat nasa lugar po sila ng Babylonia. Toward Jerusalem, sabi ng Bible, he kneeled upon his knees. Siya po ay lumuhod sa kanyang mga tuhod. At sabi ng Bible, he kneeled 3 times a day and prayed. Siya ay nanalangin and gave thanks before his God. As he did what? As he did aforetime. Ano ibig sabihin ng aforetime? Ginawa niya pa rin yung ginagawa niya dati. Meron na pong panukalang batas na ipinagbabawal manalangin liban sa Diyos ng Babylonia. Diyos-Diyos ang Babylonia. Pero ganoon pa man, si Daniel,
lalo pa niyang pinainting ang kanyang pagpanalangin sa Diyos. Amen? And he did aforetime, sabi ng Bible. And we know the story. You know the story. Nawa po ay pamilyar po sa inyo. Nangyari nga po na si Daniel ay nilagay po sa yungib ng mga leon. Amen? Amen. But God did not forsake Daniel. Amen. God shut up The mouth. the mouth of the lion. Amen? Amen. Because the God of Daniel in heaven is alive. Amen? Amen. Buhay ang kanyang Diyos. Ngayong umaga, mabutin sa ating pagpapatuloy ng ating lesson about the members' attitude, church members' attitudes, of believers' attitude. It's all about the attitude of consistency. What does it mean consistent? Tuloy-tuloy. Tayo mga Pilipino, maputid, tayo po ay inalipin ng bansang Kastila, maputid, ang around kulang-kulang 400 years. At namana natin ang mga pag-ugali ng Kastila, tinatawag na Ningas Ugon. You know what Ningas Ugon is? Sa una, masigasig, pero mamaya wala na. Walang consistency. Amen? Nawa ngayong umaga, mapatid, maging maliwanag sa ating pong puso at isipan, yung patungkol sa pag-uugali ng pagiging tuloy-tuloy. Amen? Na tayo po ay consistent, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Ayaw mo na po ay manalangin, at meron po tayong mga first time ngayong umaga. I don't want to miss them, sila ay makausap. Si Faith, nasa si Faith? Nasa Children's Department? Okay. Palitan mo muna, Lala. Para pa-share muna sa po yung ating po mga first time po ngayong linggong ito. Tayo muna manalangin, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa inyo pong biyayang kaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita na aking pong binasa. Tulungan niyo pong lingkod po, Panginoon Lord. Aging maliwanag po na may pangaralan niyo pong mga salita po, Panginoon, sa bawat isa na nandirito kayo. Salamat po sa inyo pong mga anak na maaaga, Lord, for giving the right decision to each and every one of us, oh God, to be in thine house this morning, Lord, to celebrate your goodness, your greatness upon us, oh God, for the whole week, even from the whole month, from the recent concluded anniversary celebration of your work, oh God. I-bless you po, Panginoon, ang aming pong lesson, kayo pumangun at magpala. Bless you po mga aming pong first time visitors, Lord, as they were being shared to them, simple plan of God's salvation po, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya sa pagdapit. Dalangin po namin iling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And you may be seated. Yung ating po mga first time, saglit lamang po, kakausapin lang po kayo saglit po sa labas po. Pero diyan po ulit po kayo uuwi po mamaya. Uupo mamaya. Okay. Yung mga members po, dito po kayo, ay dito na po kayo, mapotid. May I have your attention para mabilis po tayo, matapos po natin ngayong umagang ating lesson. Amen? As an introduction of our lesson this morning, isa sa pinakamahirap, okay, na challenges sa ating pong buhay ay yung mag-stay consistent. Okay? Isa sa pinakamahirap, na challenge sa buhay ng isang Kristiyano, sa mga miyembro, mabalik, yung pagiging consistent. Yung pagiging tuloy-tuloy. Amen? Yun po yung pinakamahirap na challenge sa atin, mabalik. It seems that all of life is designed to force us onto a roller coaster, mga kapatid. And on that roller coaster, we are always challenged with decisions and struggles which are perfectly and intentionally focused on derailing us. Sa ating buhay bilang Kristiyano, mga kapatid, para bagang tayo po ay nasa roller coaster, mga kapatid. Meron pong pataas at meron pong pababa, mga kapatid, na kung saan nagbibigay sa atin ng pag-aalala, mga kapatid. Tayo ba'y magpapatuloy? Ako ba'y mag-i-stay? Ako ba'y sisimba bukas? Amen. Sabi ng Bible, we are on the valley of decision, right? Amen? Decision, sabi po ng Bible. And in that decision, you need to be consistent. Amen? You need always to be consistent, mga kapatid. How many among the people that we know have failed to finish well? Ilan sa mga tao na kilala po natin, mga kapatid, that they have failed to finish well? Alam po natin, mga kapatid, isa sa mga kasama ni Paul, mga kapatid, sa gawain po ng Panginoon na masigasig, itong si Barnabas, ay itong si Dimas. Itong si Dimas, mga kapatid, na siya ay masigasig na kasama ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon sa kanyang pagpapasimula. Ngunit doon sa kalagitnaan, siya po'y tumigil. Ano sabi ng Bible? Because of his love to this present world. Gawa ng kanyang pag-ibig, sabi ng Bible, sa sanlibutan ito.
Maging nga po sa salita po ng Diyos ay makita po natin dito sa Apostol Pablo na siyang nagsabi, mga kapatid. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 4 verse 7. Buksan niyo po yung mga Bibles. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Medyo mahaba ang ating lesson ngayong umaga. And I hope matatapos ko po ngayong umaga. Okay? Bilis-bilisan niyo pong mag-booklet ng inyong mga Bible. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ready, read. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. You see, Apostle Paul said with that one statements with three components. Ang sabi niya, I have fought a ibig sabihin meron pong bad fight. Amen? Kaya nga, specific sabi niya, I have fought a good fight. Kaya kung tayo po ilalaban, ay dapat mabuti ang ating pagkikipaglaban. Amen? We need to fight a good fight. We need to fight a good fight. Ang larangan ng ating pananampalataya, kapatid, there is battle. Amen? Meron pong pakikidigma, kapatid. And we do not battle against the flesh and blood, sabi ng Bible. Hindi po ito yung battle, kapatid, ng Iran at Israel at ng Amerika. No! Against principalities, against rulers of the darkness of this world, sabi ng Bible. Against wickedness. But Apostle Paul said, I have fought a good fight. Ako'y nakipaglaban ng mabuting laban. What else? Sabi niya, I have finished my course. Natapos ko ang aking lakbayin. Natapos ko ang aking kurso. And I have kept the faith. So, makita po natin yung kanyang pakikipaglaban sa kanyang pananampalataya. Some examples, mabutin, at King Solomon, King Hezekiah, and Demas to mention a few. Ito po, yung mga tao, mabutin, na hindi po sila si King Solomon, mga kawalit, tandaan po natin po yan, ay hindi po siya naging consistent sa hulihan ng kanyang buhay, mabutin, siya po ay bumagsak. Nagkasala itong si King Solomon, which made Israel divided by two. Gawa ng kanyang katigasan ng ulo. And as I've said a while ago, Demas, and also King Hezekiah, kung kilala niyo po si King Hezekiah, at the last 15 years of his life, which God gave him as a bonus, he did not do well anymore. Hindi na siya gumawa ng maayos sa harapan po ng Panginoon. There's a great example of consistency, however. Who can teach us how to finish by maintaining a consistent walk with Christ? His name is Daniel. Itong si Daniel, mga kapatid, ang consistent, ibig sabihin ng consistent, ayon po sa definition ni Webster Dictionary, it is holding together, firm or coherent, agreeing in harmony, in accord, compatible, holding to the same principles or practice from the beginning to end. Yung ibig sabihin ng consistent. May the gracious, loving Lord help each and every one of us today so that we could live a life that is pleasing unto Him, a life that is consistent. Yung buhay na tuloy-tuloy sa kalooban ng Panginoon. Number one of our lesson, God's people should decide. As I have said a while ago, it takes decision. Should decide to value the great character trait of consistency. It takes decision, mga kapatid, na maging consistent. Amen? It takes decision to be in the house of the Lord. Amen? And it takes also decision to be not in the house of the Lord. Amen? Kaya gumagawa po tayo ng decision sa araw-araw ng ating buhay. Letter A, consistency is a great Christian character trait. Ito po ay dakila, mga kapatid, na pag-uugali ng mga Kristiyano. Not until we decide, number one, wala sa inyo yan, pero pakinggan nyo lang po, not until we decide that consistency matters and is great character trait, we will fall short in being useful for God. Hanggat hindi po tayo nagdidesisyon o gumagawa ng desisyon, ng pagiging consistent ay valuable, mahalaga sa gawain po ng Panginoon, we will fall short. Lagi tayong babagsak, mga kapatid. Lagi babalik at babalik tayo, mga kapatid, sa pagkabigo. Let us try to observe, number one, let's try to observe the word we live in and how some of the sectors of our society value consistency. Makita po natin. Punta mo natin sa sanlibutan. Okay? Kung paano nila binavalue, kung paano nila pinapahalagan ang consistency, mapatid. Letter A, the Olympic world. The Olympic world trains their athletes well and in consistent manner. You know the Olympic worlds, how many times, how often we have our Olympic? How often? Every 4 years. Every 4 years po, mga kapatid. Bakit po every 4 years? Sapagkat ito na po yung pinakamatindi, mga kapatid, na competition sa larangan ng athletic. Right? Amen? And on that 4 years, mga kapatid, those athletes, okay, ay hindi sila magpiprepare, mga kapatid, 1 month before. Nagpiprepare po sila 4 years
And they need to be consistent. Amen? Apat na taon, kapatid, na sila po ay naghahanda para sa upcoming Olympic. Ganun po ka-consistent, mga kapatid, ang kanilang training. That's the Olympic world. What else? The business field. The business field has a consistent system of trainings and conferences just to stay updated and remain competitive in their field of craft. Ang mundo, mga kapatid, ng ekonomiya, ng mga business, mga kapatid. Ako po ay nagtrabaho, mga kapatid, sa business world. And we have quarterly and we have yearly, mga kapatid, na kung saan anong tinatawag yan, mga sales rally, mga summit, mga seminar, mga kapatid, to enhance us, to update us. What is the trend of the world in the business industry? Upang makasabay. Amen? Maraming mga kilala sa negosyo, mga kapatid, na kung saan kilala sila noon, pero because they are not, hindi sila naging consistent ayon sa trend ng mundo ng business, wala na sila ngayon. Remember Kodak? Remember Kodak? Hanggang Kodak na lang, hindi alam ng mga bata ngayon, selfie na alam ngayon, tama? Pero dati, pag tayo pa magpa-picture, pa Kodak. Remember Makinilya? Pero wala nang Makinilya. Tama po? Remember Nokia. Remember Friendster. Nabutan niyo po, wala na po. Kaya nga ang business, they made themselves updated year by year, monthly, daily, week by week, mga kapatid. Because they want to be consistent on the top. Amen. What else? The pharmaceutical world tries to develop and invent new medicines and equipment to stay alive in business. Ang mga gamot na dinidevelop, mga kapatid. Ang mga dating gamot na ininom natin, wala na. Amen? Kasi gusto nila mag-develop ng magamot para lang din sila mag-stay. Kaya lahat ngayon ay meron silang panindang gamot. May kati sa ulo, kati sa lalamunan, kati sa paa, lahat ay tingnan nila ng gamot. May para tugon, mga kapatid, sa sakit-sakit ng lahat ng mga tao. Tama? Amen? Because they want to stay alive in business. What else? In letter D, in the military world. This consistency is badly needed for life, liberty, and property as so much at stake, mga kapatid, in the military world. Kaya nga po mga bansa, mga kapatid, na nagsisipagtunggali ngayon, mga kapatid, right? Amen? Ipinagmamalaki po nila kung anong meron po sila. Okay? They're consistent about that. But in the spiritual world, we need also to be consistent, for eternal souls are in danger and the name of God is blasphemed. Tayo din, mga kapatid, in the spiritual world, tayo po mga Kristiyano na meron na pong kaalaman sa salita ng Diyos, ay consistency is badly needed. Because souls are dying, going to hell, without knowing Christ. They have traditions, but they don't have Christ. Amen? They have religion, but they don't have relationship with God. Amen? People of this world, especially Philippines, mga kapatid, they have tradition. So especially today. And last week, they have the Holy Week. But their life is not holy. Amen. And they blaspheme the name of our God. They blaspheme the name of our God. Pero ang nakita mo po din, mga grupo ng LGBTQ, XYJ, WXYF, sila po meron pong, anong tawag doon? Meron pong nagagapan din sila na, parade sila po din, nandun yung Kristo rin nila na LGBTQ din, tapos yung mga sundalong Romano nila, kalaswa ang kanilang mga damit. They want respect, but they blaspheme our Christ. They want us Christian to respect them, but they blaspheme our Christ. They don't deserve our respect. Amen? They don't. Amen? Because they blaspheme our Christ. Gagawa nila, pinagtatawan nila ating Kristo. Di ba? Meron sikat na dati na ginagawa nila, di ba? Gumawa ng... May mga simbahan ngayon, mga kapatid, di ba? Pero nakakita mo pati sa simbahan, sa kanilang paggawa, meron sila yung awitin na sikat ngayon sa salibutan, ay ginagawa din sa simbahan nila yung sayaw. Kita mo yan, mga kapatid? And they are saying they are religious, and they are saying they are of God, but they are of this world. Amen? Ipakita natin ang kaibahan natin if we are not consistent. These people of the world, these people of the religious sect,
They will not know ang ipinapangaral natin mula sa salita ng Diyos. Amen? Di blaspheme our Christ. Hindi na magsayaw sila sa kanilang palaspas eh. Yung sikat na galaw ngayon, baka mamaya ikaw din eh. Pupos ka na rin ng ganyan. Di ba? Anong beat mo? Wow. Oo. Bakit ko alam? Abay, dumadaan sa aking feed eh. Nakakita ko, sa simbahan pa mismo ng Katolik. They blaspheme our Christ. Amen. Pero kung tayo mga Kristiyano kapatid magpapabaya, tayo po'y tutulog. Okay? Hindi po tayo maging consistent. The souls are in danger in the hellfire. We need to go back again to what is truly important and eternal. The plain fact of matters is that we are consistent in things we think are important. Tandaan niyo po ito. Nandiyan po ba? Wala po, di po ba? Pero nandiyan, number 3, the plain fact of the matter is that we are consistent in the things we think are important. Nanonood natin yan? The truth of the matter, mga kapatid, ang katotohanan, kapatid, tandaan niyo po, nagiging consistent tayo sa isang bagay, alam natin importante. Amen? Why you parents, you are so consistent enough na inyong ipipressure ang inyong pong mga anak bagamat sila ay natatamad pumunta ng paaralan, pero sabihin niyo sila ay mag-aral. Because that is important, right? Amen? Bakit ang mga anak na bata pinipilit pakainin kahit alaw yun niyang kumain? Because you know that is important, right? Amen? Bakit ang bata pag merong sakit, ayaw niya uminom ng gamot, pinipilit mo? Sa Ilocano, singkilan mo na. Because what? You know that is important, amen? But how about in the church? But about the Word of God, about God? Are we that so pressure enough din naman sa ating pong personal, mga batid, amen, na lakbayin, at sa ating pamilya? Do we think this is not important? Hindi ba ito mahalaga? Amen? Magiging consistent tayo sa isang bagay at natin importante. Amen? Kaya na, kung naunawa natin kung gaano importante mga batid, yung spiritual na buhay po natin, ay dito tayo mas lalawing consistent. Let us all then decide what are truly important to us. Yun po yung problema kasi natin. We don't know what is important. Amen? Naraming tao na nasa swimming, ay mahalaga sa kanila yun eh. Amen? Amen? Ako, nakakalungkot naman kung Kristiyano, member po dito at wala sa simbahan, dyan nasa swimming. What is more important then? Swimming or church? Okay? Baka mamaya, hindi na makaahon. Amen? Consistency is a great Christian character trait. Letter B, consistency is greatly sought in the Word of God. Amen. Consistency is great sought in the Word of God. John 8:31. Basahin po natin, mga verses po yan. Hindi natin mababasa lahat, pero basahin po natin ang iba. Sabi ng Bible sa John chapter 8 verse 31. John chapter 8 verse 31. Are you there? Let's read all together. Let's read then. Said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye mine. Who is speaking here? To whom are He speaking? To Jews that are? Yung mga nanampalataya. So ang kausap ng Panginoon yung nanampalataya. Amen? Oo, ang kakausapin ng Diyos ang mga nanampalataya. Amen? Are you believer? Amen? Then ikaw ang kinakausap ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? If ye, what's the word? That's it. Kung ikaw ay magpapatuloy, maging consistent ka saan? Sa tradisyon? Saan? Worldliness? Sa kasalanan? Sabi ng Bible, in my word. What is that the Bible? Then ye are my disciples indeed. Then ikaw ay disipulo ko, sabi ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Tagasunod kita. Sabi ng Panginoon. Kanino ba tayo tagasunod? Tagasunod ng artista? Tagasunod ng mundo? Tagasunod ng barkada? Tagasunod ng sanlibutan? Uy, tayo po'y mananampalataya. Tagasunod tayo ni Kristo. Amen. Then let us continue in this word, the Bible. Dito tayo magpapatuloy, mga kapatid, sa kanyang mga salita, mga kapatid. Amen. O isa pa, John 15 verse 9. Yan na rin lang tayo. Basahin nyo na po yung iba, mga kapatid. John 15 verse 9. Ready? Basa. Ready read. You.
Patuloy tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? And marami pang iba, mga kapatid. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 14. Last po. Basahin niyo na po yung iba yung nasa Acts. Ito na lang, 2 Timothy chapter 3 verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Ready? Basa. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been knowing, of whom thou hast learned them. Saan ka magpapatuloy, kapatid? Sa mga bagay na natutunan mo. Amen? Sa mga bagay na nagkaroon ka ng kasiguraduhan. Amen? Nakakilala tayo sa Panginoon bilang ating tagapagligtas. Alam natin saan tayo pupunta. Sa langit tayo pupunta. Amen? Saan natin natiyak yan, mga kapatid? Sa salita ng Diyos. Amen? Sino nagturo sa atin yan, kapatid? Dito sa Baptist Church. Amen? Ay ba, kung dito nagturo, kapatid, saan ka magpapatuloy? Magpapatuloy ka ba dun sa hindi sigurado? Magpatuloy tayo kung saan tayo nakasigurado, kapatid. Amen? Anong gusto mo? Yung sigurado o hindi sigurado? Pag nag-usapan pera, gusto natin sigurado lagi. Pero bakit pag sa eternal na bagay, di ba? Amen? Gusto lang natin yung pabara-bara. Pinang Bible, continue down the things which thou hast learned and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Habang dyan natututo ka. Amen? Natututo ba tayo? Amen. Amen. Praise the Lord. Okay? Merong resulta, mabatid, ng ating pinag-aaral. Not only is the secular word applying consistency, but also God's word is very particular in the word consistent, mabatid. God is the author of consistency. Siya po ang author ng consistency. Sabi po ng Lamentations 3:22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Let us see, consistent walk with God made Daniel great in the land of Babylon. Consistent walk with God made Daniel great in the land of Babylon because Daniel was consistent with his walk with God. He was vindicated but none other than God Almighty Himself. Ang nagbigay ng vindikasyon kay Daniel, kapatid, hindi ang tao, hindi ang sanlibutan. Okay? Kundi ang Diyos. Amen? Hindi po yung vindikasyon, kapatid, ng tao ang ating puhanap. Kundi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na nasa langit. Tingnan niyo po sa Daniel chapter 6, verse 20. Daniel chapter 6, verse 20. Tingnan niyo po. Daniel chapter 6, verse 20. Ito na po yun, mga kapatid. Siya po ay tinapon na po sa... sa Lions Den. Sabi ng Bible, Daniel chapter 6, verse 20 to 23. Basahin natin. Verse 20, read. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Tingnan ko yan. Paralan niyo po yung kwento. So si Daniel, gawa po na sumalansang sa batas ng hari. Okay, sa batas ng utos ng hari, hindi na babali. Amen? Daniel is a friend with the king. Pero dahil gumawa ng kautusan ng hari, hindi pwedeng maghali po yun. Itinapon niya nga po, mga kapatid, si Daniel doon sa lion's den. Pero sabi ng hari, nawa tulungan ka ng iyong Diyos. Kinaumagahan, yung hari ang excited, bumalik po doon sa yungib. At nandito tanong niya, Daniel! Tinulungan ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo lagi-lagi? Continually, sabi niya dito, consistently. Tinulungan ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo continually? Sabi ng Bible verse 21, hindi po. Sumagot si Daniel sa ilalim ng yungib. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Verse 22, my God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, have also before thee, O king, have I done no hurt. 23, then was the king exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed. Walang gasgat na meron siya, kapatid. Ni kalmot, mga kapatid, ng lion ay hindi po sinaktan si Daniel. Amen. Okay? You serve the Lord continually. Amen? Pero kung susubukan ng iyong pananampalataya, maghanap ka ng layon. Lalakain ka, kapatid. Okay?
sa aplikasyon ng ating buhay ngayon, kapatid, yung ating paninindigan ng ating pananampalataya sa mga tao na sa ating paligid. Paano ka titindig? Amen? Paano ka titindig? Especially ngayon, dumaan po ang Semana Santa na tinatawag ng sanlibutan. Paano ka tumindig? Paano ka tumindig? Nakipanaghili ka rin ba? Nakipagpamahiin ka rin ba? Amen? Nanuhan niyo po mga kapatid? Ngayon po na kami galing po sa San Pedro, Thursday night, nung matagal na nakalabas mga delegates po natin sapagkat nandun yung mga naglalakad papunta po doon sa tinatawag nilang Lolo Uwing. Hanggang alauna na madaling araw, lumabas kami ng Magdayan, nandun ang mga tao naglalakad, paroon, parito, sila visit, pumupunta sila doon sa kanilang sinasambang Diyos-Diyosan. But you see people that are walking there, ay makita mo, may mga kabataan. Magkakahawak kamay, nandun sa tabi. Boyfriend, magi-girlfriend. Wala kami mahanap ang pagkakainan. Pumunta kami dun sa may Jollibee para maka-order ng pagkain. Dala kayo ni Ma'am Dayan. Pambira ang mga kabataan nandoon ay makita mo yung mga... Wow! It seems that it's like you are watching people queuing going to hell. If we Christians will shut our mouth, will not stand with the truth from the gospel of the word of God, we see people going to hell. Amen? Kaya yun mga kapatid. Ang siya nagsabi tumindig. At alam niyo po, ang nangyari po dyan mga kapatid, dahil si Cain nakita niya, itong si Daniel, iniligtas siya ng kanyang Diyos sa naglingkuran. Yung mga tao, yung mga tao na gumawa ng kaparanan para magkaroon ng panukalang ganong batas, pinatawag ng hari. Kasama ang kanilang pamilya. Sila po ang ipinakain doon sa leon. At hindi pa lumalagapak ang katawan nila, inilaglag, hindi pa lumalagpak ang katawan nila, lapa na siya. Pinagpira-piroso na sila ng leon. Kasama ang kanilang buong pamilya. Kapatid, tandaan niyo po, pag sumala ang mga magulang, malaking tendency kasama ang pamilya. Amen? Kasama ang mga anak. Amen? Amen? Kung hindi maging consistent ang mga magulang, tandaan po natin yan, ang mga anak ay ganoon din. Maaring sila'y susunod sa yapak ng kanilang magulang. Consistency will be remembered and honored by our Almighty God. In Esther chapter 6 verses 1 to 10, Mordecai, these were honored by the king. How much more will not God honor the work and service of dear people? Anong sabi ng Bible sa Hebrews chapter 6 verse 10? Dapat alam niyo po ito. Lalo kayo naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Bible, for God. Hindi niyo alam, di ba ba? Hindi kayo naging consistent eh. Pangako ng Diyos eh. Kaya dapat marami kang mga memorize na pangako ng Diyos. Amen? Sige po, basahin niyo po. Alaram niyo po. I-memorize niyo po. Ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 6 verse 10. Ready read. For God to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, and that ye have ministered to the saints and to Mr. Sabi ng Bible, hindi ang Diyos baliko, hindi ang Diyos liko, para kakalimutan ang iyong gawa at ang iyong pagpapagal ayon sa iyong pag-ibig sa Kanya. Na ikaw ay naglingkod sa mga saints. Ang sabi ng saints, hindi po yung mga ribu-ributo yung saints. Amen? Ay, ako'y naglingkod sa mga saints. Nagka-approve ako ng mga saints. The saints are the people of God, the believers. Amen? Mga kapatiran, mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Amen? And we serve the saints. Mga bagong mananampalataya, you serve them. Let them disciple to be consistent also in the church. Amen? Kaya ngayon, I'm serving you eh. Amen. I'm teaching you the Word of God. Amen? Amen. Upang lalo kayo may lapis sa Panginoon, maging consistent kayo sa Diyos. Amen? Yan po yun, mga kapatid. Okay? And number 1, Roman numeral number 1, God's people should what? Should decide. Malimot na kayo agad, di ba? Wala na consistency nyo agad yan. Amen? Should decide. Dapat meron tayong desisyon. Okay? Magkaroon tayo ng desisyon. It takes decision. Why you are here this morning? I repeat, you will decide. Amen? Nagdesisyon ka. Okay? Ikaw ang gumawa ng desisyon para ikaw ay nandito ngayong umaga. Letter B, God's people should develop. Dapat i-develop natin yung appetite natin for consistency. Hindi natin kinahiligan to eh. Tama po, amen? Hindi natin kinahiligan yung ganito, kapatid.
Kaya merong nagsabi, hindi ako makapunta dyan sa inyo kasi ang tagal-tagal ng simba ninyo. Tagal-tagal. Oho. Kaya ayaw nila kasi ang tagal-tagal ng simba ninyo. Eh sa amin, 30 minutes lang, okay na. Pwede na akong lumabas, maglaban na, maglinis ng bahay, magsabong, tongit, gala-gala, pwede na mag-swimming. Minsan mga baptist ay nawan din ng mga ang tawag ng tradisyon ng mundo. Okay? Meron silang mga tinatawag na pero I'm not against that. Yung mga tinatawag na sunrise service pag Easter Sunday, amen? Maaga-aga, alas 5, pagkatapos second service, alas 6, pagkatapos swimming na. Ano niyo po yun? We should not, ano ba yun? Hindi natin i-adjust ang oras natin para lamang po sa ating pong sariling pita, amen? Amen! Okay? We should develop natin yung appetite natin sa ganitong gawain kasi hindi natin ito kinahiligan. Hindi natin ito kinasanayan. Amen! Kahit naman sa kasalanan, kapatid tandaan niyo po yan. Hindi naman natin yun, hindi naman tayo pinanganak Yung lasinggero ba, pinanganak siya yung lasinggero? Dinevelop niya lang yan, na siya'y mahiligan niya. Amen? Sabi ko nga, nung siya uminom ng alak, anong sabi niya? Sa unang tungga, ang tamis, ang sarap. Meron ba galang? Ano sabi niya? Ang bait. Isa pa nga. Kahit mabait, dinidevelop niya yung kanyang appetite. Amen? Yung sa gawain ng Panginoon, hindi natin madidevelop ang ating puso sa Diyos. Yung nagtutungis, sabi ni Mama Mapi, dinidevelop niya yun. Natuto ba agad yan magtungi? Natutong daw lang magpusidos? Straight heart. Straight plus. Huwag nyo alam nyo, straight plus. Straight plus. Sito so. Diba? Dinevelop lang yan, kapatid. Amen? Nag-develop sa puso ng isang makasalanan. Tandaan nyo ba? Pero tayo po'y mga saint na pinaging banal ng Diyos. At tayo po'y i-develop din naman natin ating puso, kapatid, yung paging consistent natin sa gawain ng Diyos. Amen? Develop mo yan. Pag na-develop mo yan, kapatid, it is something that you cannot live without already. Yes. Amen? Amen. And dinevelop ang puso mo na nasa simbahan ka. Every Sunday, Sunday morning, Sunday afternoon, prayer meeting, kapatid, something that you cannot live without already. Amen? Yes. Because it's already developed. Amen? Develop sa iyong puso, kapatid. Consistency is one of the byproduct of our salvation. Byproduct yan ng ating salvation. Mababasa niyo po yan, yung the fruit of the Spirit, Galatians chapter 5 verses 22 to 25, kapatid. Ngayon po yung mga bunga. Ano pong bunga niyan ng Galatians chapter 5? Huwag niyo na pong puntahan, kapatid, para huwag tayong magtatagal. Ano pong bunga ng Espiritu? Sabi ng Bible, yung Espiritu ng Diyos, love, pag-ibig, natuto tayong umibig ng tama, joy, kamay kagalakan tayo sa Panginoon. Amen? Peace, may kapayapaan ka. Amen? Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng sakuna, sa gitna, mga kapatid, ng krisis. Amen? May kapayapaan po tayo, mga kapatid. Long suffering, nakakapagkantay ka ngayon. Amen? Long suffering, gentleness. Okay? Kababaang loob, goodness, kabutihan, faith, meekness, temperance. Yo, dati hot temper ka. Amen? Madali kang magalit. Yes. Amen? Pero ngayon, sabi ko, praise the Lord, Christian na ako. Amen? Pasalamat ka, saved na ako. Amen? Oo. Okay? Kaya, we can already control our temper. At sabi ng Bible, against us there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with affections, with the affections is lust. Sabi ng Bible, ang mga nakipagkaya sa kay Kristo, na-crucify na doon sa krus, mga patay, yung mga bagay na yan. Amen? Yung iba naman mga Kristyano, gustong bunutin. Ba yan, bakit ba Kristyano pa ako si Lord? Pwede ba ngayon lang naman, kamalas lang naman ako kaunti saglit. Pinipili pang bunutin sabi ng Bible, tingin niyo po. Ito po. Bakit po mayroon po mga tao na hindi po nandyan, pero talagang nawala na, tuluyan nawala na. Sabi ng Bible, 1 John 2:19. Tingnan niyo po. 1 John 2:19. At tuloy nang lumawala at nakakalungkot kung lumaban pa sa gawain ng Diyos, ay may problema talaga, malaki ang problema nun. Ang sabi ng Panginoon, Genesis
1 John 2:19. Tingnan niyo po. Sabi niyo po, they went out from us, but they were not of us. Tigil. Sabi ng Bible, sila'y umalis, sabi ng Bible, kasi hindi naman sila sa atin. Sabi ng Bible, kasama natin mga yan, no? Pero umalis sila kasi hindi naman sila sa atin. Kaya ito rin yung baka siya. For if they had been of us, they would no doubt have. Ay, tigil. Sabi ng Bible, kung sila'y sa atin, sabi ng Bible, no doubt, walang duda, sila'y nagpatuloy. Ibig sabihin, naging consistent sa atin, sabi ng Bible. Amen? But, sabi ng Bible, they went out that they might have made manifest that they were not all of us. Amen. Sabi ng Bible, kaya sila umalis upang ipakita nila talagang hindi sila sa atin. Amen. Nanay po kapatid, amen? Kaya na, dapat tayo po ay magkaroon talaga ng consistency para maunawaan po natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Believers who have the Spirit of God will continue. Ang mga mananampalataya ay nasa kanilang Espiritu ng Diyos. Sila'y magpapatuloy by His grace alone. The reason why God's people of old continued is because they are of God. Sila'y sa Diyos, mga kapatid. Kaya sila'y nagpatuloy in spite of persecution. In spite of persecution, sila po'y pinagkukulong, sila po'y pinagpapatay, pero sila nagpatuloy sa biyaya ng Diyos. Amen! Because of His grace, only believers in Christ are more than conquerors. Tingnan niyo po, sabi ng Bible sa Romans chapter 8, napakaganda ito kapatid. Assurance of salvation that we have received from the Lord. Sabi ng Bible sa Romans chapter 8, verse 37. Ready? Are you there? Ready? Read. Nay. O, yung nay yan, hindi po yung asawa ni Tay, ha? Nay, ibig sabihin ng nay, no. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him, Jesus Christ, that love us. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Anong mas makapangyarihan, kapatid? Ang sanglibutan, ang kasalanan, ang barkada, ang kasalanan, ang bisyo? Hindi! Sabi ng Bible. Amen? Makapanatili tayo sa Panginoon sa gawa ng Kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Gawa ng Kanyang pag-ibig sa atin. Now, consistency is one of the 5 products of our salvation. Bakit tayo nakakapagpatuloy? Kasi save tayo. Amen? Hindi tayo nagpapatuloy para masave. Nakakapagpatuloy na tayo kasi save na tayo. Amen? By-product na po yun. Bunga na lang po yan ng ating pong kaligtasan. Letter B, consistency is nurtured through the Word of God. Ang consistency ay nanonurture. Nabibigyan ng kasaganaan. Si Ma'am sana naisama na rin sa si Sharon, si Ma'am. Second time na daw po. Apo, noong anniversary po kasi. Apo, maganda na Sharon po, pati po siya. Last week po. Sharon na po kayo sa admit mga kanito. Ha? Yan. Para at least mas lapit niyang maunawaan. Pagamat na deal ko na po ng Sunday. Pero mas maganda na yung one-on-one si Ma'am, kalimutan ko na tuloy. Okay. Saan na po tayo? Nurtured. Okay, nanonurture mga kapatid. Nabibigyan ng nutrition sa pagitan ng salita ng Diyos. Daniel is known in the scriptures to be one who is faithful, dependable, endowed with a good spirit, a man of prayer, a man who endured the lions there, and a man who was a diplomat, mga kapatid. Daniel chapter 11 verse 28, huwag niyo na pong puntahan, ako na lang po magbabasa. Sabi ng Bible, then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. 11 verse 32, and such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Sabi ng Bible, yung mga nakakakilala sa Diyos, mga kapatid, sabi ng Bible, sila'y magpapatuloy, sila'y mananagana, sila'y magko-conquer. Amen? Amen. They will be victorious harapan ng Diyos. The reason is no wonder. He knew God. He knew His God through these scriptures. Kilala niya ang kanyang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nabigyan ng mga salita ng Diyos. Amen? We will, tandaan niyo po mga kapatid, it is impossible for us to know the true God without the Bible. Amen.
Kaya nga ang tao, sasabihin nila, pare-pares lang naman tayo, pero actually hindi. Amen? Kasi sa iyo, ang Diyos nyo namamatay taon-taon, sa akin hindi eh. Paano tayo naging parehas? Amen? Isa inyo, Diyos nyo may nanay, ako wala eh. Amen? Hindi ba sa kanilang panalangin, di ba ba? Holy Mary, Mother of? Hindi mayroong nanay ang Diyos nila. Amen? Pero sa Bible, walang nanay ang Diyos. Amen? Naunawaan niyo po kapatid, amen? Kaya hindi po tayo pare-parehas. Kaya makikilala natin ang tunay na Diyos through the Word of God. Amen? Sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, He was alone in Babylon together with his 3 Hebrew friends, but they were governed by God's law and not man's. Sila'y nasa lugar ng Babylonia na punong-puno ng Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, mga kapatid. Hindi, but they are there. Young people mga ito, kayo mga kabataan. They are just young people. 17 years old. Okay, mga teenagers. But they stood strong with their faith. Kilala nilang Diyos nila, amen? Sa kalagitnaan ng mga Babylonia. Ganon sila tumindi. Kasi bakit? Alam nilang scripture eh. Alam nilang salita ng Diyos. Amen? Ay maraming nadadala kasi bakit? Wala lang sa Biblia. Ang kulang, kapatid, salita ng Diyos. Amen? Doon ka kulang, kapatid, kaya ikaw ay nadadala ng takbuhin ng sanlibutan. Okay? Praise God for His Word that is proclaimed in our pulpit. It is through His Word, consistently proclaimed that we can grow and be used for His ministry. Sa pamagitan ng kanyang mga salita na naipapahayag, tayo po ay kilusin ng Diyos. Consistency is matured in God's Word. Wala na po dyan sa inyo. Okay, tayo po ay nagmamature sa pamagitan ng salita po ng Diyos. Number 3, last. God's people not only should decide. Letter D lahat po yan. Decide. What else? Develop. Develop po natin yung puso na kahiligan natin, kapatid. Amen? Amen? Ang tao mas madaling mahilig sa kasalanan. Tama po? Pero sa mga bagay na kabanalan ay hirap ka eh. Pipilitin mo pa. Pero kung nandito na tayo, kakaunti lang tayo may kahiligan na sa bagay na kabanalan, maging consistency ka na. Maging consistent ka na, kapatid. Amen? Magpapatuloy na po tayo. They must show. Number 2, not only to develop, God's people should determine. Dapat determinado ka. Ipamuhay mo sa iyong buhay ang consistency, pagpapatuloy. Letter A, they must show consistency in their prayer life. How consistent are we in our prayer life? Ano tayo naging consistent sa ating pong pagpanalangin? O nananalangin ka na ba? Anong panalangin mo? Panalangin mo ba hanggang ngayon ay dasal, nag-ulit-ulit, baka nakipagpasyon ka pa nung pasyon niya. Ang siyudas ay nadulas. Sabi, pabasa, ay bakit naman kinakanta? Pero ngayon, nirarap na, para makoda ka ba, nang si Judas ay nadulas, ang balbas ay nalatas. Dahil nagluluko nila ang kanilang mga tradisyon. Amen? Ang bata ko yung mga nagpapalalo, ganyan eh. Diba, may mapupunta sa bahay, pag mayroong mga akusyon, may mapupunta mga matatanda, hoy! Bumaba kayo dyan! Nakapagyan kang bigay! Ano na, kinaman na dyan! Ave Maria, pagsatarayan. Nakakita yun ng aking mata, kapatid. Oho. Kahit wala pa akong alam sa Bible nun. Niluloko lang ako ng mga ito. Wala pa akong Bible nun. Naunawa niyo po, kapatid. Amen? Pero salamat. Amen? Ang Bible, bubuksan tayo sa pagkaunawa. Amen? Na dating bulag, mga kapatid. Tayo po'y naaakay ng kapabulag. Salamat kay Biblia. Amen? Anong panalangin meron tayo? Nakipag-usap na si Diyos, seryoso, na tayo po'y pupunta sa Panginoon. Kakausapin po natin siya. Ang Diyos na banal, kapatid. Amen? Yes. Manikluhod tayo sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, every start of the day, mga kapatid, na aking po gawin, mananalangin. Pero magwa-warm up muna ako. Exercise muna kaunti. Igja-jogging kasama yung aso. Pagbalik ko, praise the Lord, na do we have altar? I go to the altar and I pray. I pray for you, individual, by the grace of God. And I pray for this day. I pray for the lesson.
I pray for the preaching, amen. I pray every part of the service, amen. I pray for your travel, safe travel, lalo naman kung galing malayo, na kayo makarating na Matiwasay, amen. At maaga, amen. On time, amen. I pray everything. Kaya ako nag-aantay sa inyo dito Dahil sa simbahan ng Juan, ang inaantay yung pare. Naabangan sa labas yung pare. Andiyan na si pare. Andiyan na si pare. Amen. Tapos sandal niya nag-aantay na magbibisa sa kanya. Nalagyan na yung kanyang pagda. But I will not let you wait here, mapatid. Amen? When it is time, then I preach. Amen? Ano niyo po? Okay. They must show consistency. Pakita natin consistency natin sa ating pagpapanalangin. Crisis in life is the revealer of what people are made of. Ang krisis ng buhay, kapatid, yan po yung nagre-reveal. Yan po yung nagpapakita kung saan ba tayo gawa. Saan ka pa gawa? Gawa sa panalangin, gawa ng pananampalataya, o gawa sa pag-aalala. Ay, tumakas ng krudo. May sasakyan ka ba? Wala. Wala nang pala. Ba't ito problema? Ang krisis ng buhay, mga kapatid, revealer yan. Kung anong klase, kung saan na ikaw. Pero kung ikaw, you are made of faith, you are made of prayer, you are made of the Word of God, kapatid, amen? It will reveal what's inside, amen? You are still happy by the grace of the Lord, amen? The Bible made it clear that Daniel prayed like he consistently did be previous to his adverse situation. Nagawa niya ang nanalangin, kapatid. Oo. Hindi dahil siya po'y mayroon pong panukala, pero ginagawa. Sabi ng Bible, for time. Yun na po yung ginagawa niya. Minsan kasi tayo, pag mayroon pong kabigatan ng buhay, siya lang tayo lulunod sa, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Iyak-iyak pa. Doon maayos na. Sabi nila, Diyos ko, noong mayroong kasalatan at sakuna, nung tapos na, disco na. Simba-simba. Mamaya sumba-sumba. Diba? Ano nga niyo pa, mabatid? We need to be consistent. We need to be serious of our prayer life. Amen. He was confronted with a big problem, but he knew where and through whom to turn to. Humarap siya ng malaking problema. Sundan niyo naman po kung saan po yung sinasabi ko po. Pero alam niya kung saan siya dudulog, kapatid. Amen? Yung maraming Kristyano magsasabi, saka na ako sisimba, may problema ako, lutasin ko muna. You cannot solve that. You can never solve your problem. Apart from God, amen? Because the real problem solver is God. Sabi ko, napakaganda, nandiyan ka, may kabigatan ka, may problema ka, may kasalanan ka, pero nandiyan ka, nagpapatuloy sa Diyos, at ikaw ay nananalangin sa Diyos, Lord, tugunin mo ang aking panalangin. Ako'y naririto, Lord. Nagmamakaawa, tugunin mo ang aking panalangin. You know what? At the end of the day, God will answer your prayer. Napakasarap. Amen. Yan, nandiyan ka, nagpapatuloy in spite of. Amen? Sa kabila na. Yun po yun, kapatid. He walked a consistent prayer life. God's people should use the great power of prayer in their everyday battle. Amen? Sa araw-araw na ating pakipagharap sa sanlibutan ito. Not only in our prayer life. Kaya mahalaga yung prayer meeting natin. Kaya kayo mga hindi pa dumadalo ng prayer meeting, dalo kayo ng prayer meeting. I encourage you to come. Amen? Para matuto talaga yung manalangin sa Panginoon. Okay? Letter B, they must show consistency in their church participation while we live here on earth. Bakit kaya yun? May napadagdag doon. Parang hindi kasama yun doon While we live here on earth, habang tayo pinandito sa sanlibutan ito, maging consistent tayo sa participation natin sa ating church program. Okay? We must all determine by the grace of God to make God happy. Ang ginagawa natin dito ay pinapasaya natin ng Diyos. We can make Him happy if we will participate in all activities and program of our blessed church. All programs are geared in fulfilling the great commission of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat po sa Panginoon sa inyong pong participation sa ating recently concluded anniversary. Amen? Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos. Ay anniversary, just like ngayon, marami po mga commencement exercises. Okay? Sabi ng isang marana, saan ka pupunta?
punta ako dun sa school. Kasi meron kaming commencement exercises. Bakit? Doon kasi school, di ba dapat sa gym? Kasi exercise. Kaya iba sa people's gym, man? Kasi exercises. Joke yun. Bakit tinawag na commencement exercises, hindi po graduation? What does it mean, commencement? It means what? Beginning. Amen? Kaya sa mga sundalo, pag sinabi nila, squad, 4 times, sabi niya, commence, exercise. Amen? Ang sabi, commence, ibig sabihin, simula na sila. Ibig sabihin niya, ikaw ngayon, nag-commencement, hindi ibig sabihin, tapos na. Amen? Kundi yan po'y panimula lang. Ganon din tayo, graduation, anniversary is not the end. It's just the beginning of another journey. Looking forward on the 5th. Amen? On the 5th anniversary of God's mission work here in Tuguegarao. Okay? This must be included in the list of our priorities. Kung meron ka mga prioridad, mga kapatid, ilagay mo yan sa priority ng list. Ilagay mo sa kalendaryo. Kaya meron natin calendar of activities 1 month, 1 year, meron natin calendar of activities for 1 year, nandyan na kapatid. Did you check it? Ang ating events. For the month, alam mo po ba? Ang ating pong aktibidades na ipopostpone lang yan. In advance, sinasabi ko naman po. Okay? O kailangan natin i-adjust for some circumstances. Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Tayo po ay laborers with God. Co-laborers tayo eh. Bawat isa sa atin nandirito. Katuwang tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Wala pong maliit at malaking gawain sa Diyos. Lahat ay mahalaga. Ang ginawa mo para sa Christ, sabi ng Bible, do all for the glory of God. Gawin natin na may pagpupuri sa Panginoon. They must show consistency, let us see, in the passion for souls. Last na po na tayo. They must show consistency in the passion for soul. Yung consistency, mababasa niyo po yan, mapatid, ng prophetic prophecy ni Daniel, mapatid, sa Daniel chapter 10, verses 7 to 14. We cannot go over that anymore, mapatid. The prophecy is about the last days and it concerns about the Israelites. He was so passionate with his own people that he wanted to understand the meaning of it. Kaya nga tayo po, mga kapatid, kung tayo po ay magpapabaya sa ating henerasyon, sa pangkasula, anong klaseng henerasyon ang meron tayo sa susunod? Amen? Anong klaseng henerasyon? Kayong iiwanan natin ng Bible. Ano na? Mga ibang simbahan, hindi na sila gumagamit ng Bible. Ano meron na sila? Open your cellphone. Open your iPad. Open your tablet. Pwedeng ilagay din naman po ang cellphone, ang Bible sa cellphone. Amen? Pero hindi pa rin yun yung Bible. Ito po yung Bible. Amen? Because the Bible is the book. Amen? It is the book. Kailangan po natin ito. Abad kung ikay isang araw, diyan ka na magbabase. Okay? Hindi ka na matututo mag-open ng Bible. Kaya pagpapatuloy natin yung old passion, meron pa rin tayong songbook hanggang ngayon. Amen? Mamahalin yung songbook. Amen? Ang ating simbahan, ang ating pong Mother Church, ating Church, CBBC San Pedro, 47 years in the ministry. Pero meron pa rin pong songbook para matutong magbuklat. Amen? Yung ibang simbahan, meron na pong screen at nandun na po yung kanta. Nandun na sila nakatingin. Pati yun yung teksto ng verse, nandun na rin. Kaya hindi na magbubuklat ang Bible. Kasi bakit? Convenient nandun na eh. There's nothing wrong about that. Okay? Wala pong mali doon. Pero kung gagawin natin doon, what's next? What's next? Mawawala ng Bible. Amen? Mawawala ng Biblia. Kaya we have to be consistent. Dapat tayo po'y tuloy-tuloy sa biyaya po ng Diyos. We must be passionate in winning the lost for Christ. That's the bottom line. Yung ating pong passion, yung ating pong pag-ibig, mga kapatid, na mag-akay pa rin ng kaluluwa. Amen? Amen! Na mag-disciple po, mga kapatid, na mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Okay? About hindi natin pwedeng ipagkait ang mananampalataya na meron po tayo. Praise God! And let's all have this kind of attitude, the attitude of consistency. Hanggang saan ka, kapatid? Hanggang saan tayo? Dapat hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Whatever comes first. Whatever comes first. Physical death or the rapture. Amen? Whatever comes first. Nawa, sa pagbabalik ni Kristo, matagpuan tayo, nandito pa rin tayo. Nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos. Amen? Oo.
Magpapatuloy tayo sa kalooban po ng Panginoon. And it will only happen, my brethren, mangyayari pa lang po yan if we make a decision. If we develop in our hearts, we need to be committed. If we are determined. Kung tayo po ay determinado, kaya dapat determinado tayo. Determinado tayo. Ako po'y nag-backslide, salamat sa Panginoon, no, ako po'y nag-backslide, hindi ako pinatay ng Diyos. Pero I suffer God's chastisement. Matindi kapatid, napalo ang Diyos ng aking naranasan. Pero salamat na ako yung pinaro ng Diyos, na unawaan ko, anak ako ng Diyos. Amen? And you know what? When the Lord found me again, I said, Lord, hindi ko na ito bibitawan. Hindi ko na ito bibitawan. Salamat, nandito ako ngayon by the grace of God. Amen? Because God taught me consistency. You too. Ikaw din, kapatid. Ikaw din, kapatid. Ay nais ng Diyos, ikaw ay magtuloy-tuloy sa iyong ginagawa ngayon para sa Panginoon. Amen? And as we continue, as we are consistent, we are leveling up. We are leveling up ng ating ginagawa sa Diyos. Amen? Kung paano rin naman nile-level up ng Diyos yung kanyang pagpapala sa atin. Amen? Amen? O yung nandito lang tayo, kapatid, ngayon na makita natin yung blessing ng Diyos. Di ba ba? We need to be consistent. Dakilang Diyos, salamat po sa aming lesson ngayong umaga. Ninyo pong pinagkaloob. Kayo pong magpala sa inyong pong mga anak that we truly have made a right decision of God to develop, Lord, a heart of consistency. Be determined about serving you, O God, until the Lord returns. Pagpalain niyo po ang break. Salamat po sa mga bisita po, Panginoon, na nasira ng inyong pong kaligtasan. Pagpalain niyo po sila. Bless niyo po. Bless niyo po ang morning service sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige, meron tayong 3 baptism. Praise the Lord. Amen. Amen. And that is consistency. Okay? Meron tayong 10 minutes break. Pabalik po tayo ng 11:50. Morning po, Praise the Lord. Wala.